Ang mga bald eagles ay halos synonymous na sa Amerika sa pop culture at government insignia. Habang noong nasa bingit na ng extinction ang lahi nito noon, nanatili silang protected species hanggang sa ang wild population ay nakabawi. Ang anumang interaction sa wild eagles, hindi lang sa pangangaso, ay kaya pa rin magbigay sa iyo ng matinding penalty kasama na ang pagkakulong ng 1 taon. Dagdag pa doon, marami ng mga private institutions ang nangangalaga sa mga releasable at non-releasable eagles. Kasama na doon ang theme park ni Dolly Parton na Dollywood dahil sa protected status nito at symbolism. Ang pwesto ng bald eagle bilang simbolo ng US ay na-establish noong 1782. Ang paggamit sa isang agila ay matagal nang ginagamit para ma-emulate ang ancient institutions na gumagamit din ng ibon na mabagsik sa kanilang iconography, kaya nga ng Roman Republic. Noong 1782, nabigyan ng 3 komite ng responsibilidad sa paggawa ng bagong seal ng bansa. Mula sa mga individual submissions ang tinanggap at ang final design ng seal ay ginawa na lang ni Secretary of Congress Charles Thomson. Habang hindi naman seryoso talaga si Benjamin Franklin nang isuggest niya na turkey ang gamiting national bird. Sa mga mata niya kasi, ang agila ay comparable sa magnanakaw dahil sa behavior nito at hindi nito nire-reflect ang positive view niya sa Amerika. Ang kanyang kritisismo ay dinala sa sumunod na siglo. Mula noon, marami ng acts of Congress ang napasa para sa purpose ng pagpapreserve sa mga to. Ang federal ban sa paghahunt sa ibon at ang improper disposal ng chemicals ang naging dahilan para ang populasyon ng mga ibong ito ay umakyat mula 1,000 noong mid-20th century sa lagpas 300,000 individuals na ngayon. Tinalakay noong 1961 ni President Kennedy ang panganib na kinakaharap ng mga bald eagles habang pinupuri ang founding fathers sa paghalal sa ibong ito bilang simbolo ng Amerika. At itong dahilan kung papaano naging bald eagle ang simbolo ng Amerika.